Hello everyone! My name is Laverne Dufot ng Solution Grace Church at sa ngalan po na bumubuo na ating sambahan. Nais po namin kayo batiin ng isang mapagpala at mabiyayang Kapaskuhan. At syempre pa, nais ko po kayong bigyan ng mabuting balita dahil ngayon po ay Pasko. Talaga namang nananagana po tayo sa mga good news. Kapag good news, walang bad news. Kamakailan lamang po tayo po ay pinagbigyan ng Panginoon ng isang pagkakataon para abutin ang ating mga kababayang, mga kabataan na ibahagi sa kanila ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Dahil nito pong mga nakalipas na araw, nagkaroon po ng meeting ang leadership na ating church at binigyan po tayo ng vision na isang napakagandang kapahayagan po paano po aabutin ang mga kabataan ng ating kapanahunan. At tayo nga po ay nagsagawa ng isang tinatawag na campus ministry at ito po ay sinimulan po natin sa Las Piñas National High School Almanza. At salamat sa Panginoon dahil po sa tulong ng kanilang principal na si Ginang Lenora Lustre at syempre pa atin po kaagapay na guro na si Ma'am Teacher Jennifer Acoba na isa katuparan po itong campus ministry na atin pong pinagplanuhan nitong mga nakalipas sa panahon. At tayo nga po ay dumako sa paaralang ito para isagawa ang isang napakagandang ministeryo na kung saan kasama po ng leaders at mga volunteers ng SGC Las Piñas. Tayo nga po ito doon at nagkaroon po tayo ng simpleng palaro sa pangunguna ni Kuya Eman Gremio. At ang inyong lingkod po ay napagbigyan ng pagkakataon para ibahagi ang mensahe ng Kapaskuhan. Kasama po ng mga leaders at ng mga volunteer ay nagkasayahan po at nagbigay po tayo ng regalo sa ating mga kabataan doon sa Las Piñas National High School Almanza. At makalipas po nito ay ginamit din po ng Panginoon ang pagkakataon ito para makapagbigay po tayo ng ilang mga pagkain mapagsasaluhan sa ating po mga kababayan sa loob. At syempre pa, hindi po maisa sa katuparan ang mga plano ito kung wala po ang tulong ng ating mga kaibigan, ng mga kaagapay, mga sponsor na kagaya po ninyo. Kaya po, mula po sa aming puso, maraming salamat po sa inyong pag-agapay sa amin. At syempre pa, sa darating po na 2024, pagtutuloy-tuloy po ang gawain ito. At kung naisin po ninyo maging kabahagi sa ating gawain, maraming salamat na po dahil alam ko po nag-uumapaw din po ang inyong puso para abutin ang ating mga kabataan na ating kapanahunan sa pamamagitan po ng Solution Grace Church Campus Ministry. So muli po maraming salamat sa aming mga naging kaagapay at nais po namin ibahagi sa inyo ang aming mga pusong nag-uumapaw sa kagalakan dahil na isa katuparan na po ang ating ministeryo ipinanalangin at ibinigay sa atin ng Panginoon. At ito po ay minsan pa magtutuloy-tuloy ngayong 2024. Kaya naman, lahat po ng ito, lahat po na ating mga isinasagawang pagpaplano at mga gawain ay naging naisa katuparan dahil po sa biyaya ng Panginoon. Kaya naman sa Kanya lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Amen. Di na maliligaw pagkat ikaw ang liwanag ko. Yan, maraming salamat. Palapaan po natin ng Panginoon. Sobrang nag-enjoy ako sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Are you blessed, church? Napanood niyo po yung ating ginawang ministeryo. That was last, I think, 2 Thursdays ago. Pwede ako nagkakamali. And church, welcome po sa Solution Grace Church. It's Christmas Eve. Araw bago po sumapit ang Kapaskuhan. At nagpapasalamat tayo dahil tayo po ay nagkaroon ng celebration dito mismo sa church. And once again, sa mga katutunin lang, my name is Laverne Dufot sa ngalan po ng bumubuo nating church. We welcome you. Sige nga po, palakpak po tayo. Parang mahina yung palakpak, no? Dito po sa church natin,
pwede po kayong magbigay ng papuri sa Panginoon, sumigaw, wala pong pipigil sa inyo. Kung meron pang pipigil po, ilalabas natin kung sino yun. And of course, we would like to thank Kuya Albert for leading us in worship. Na-bless po ba kayo kanina? Amen! Ang sarap talaga umawit sa Panginoon. It's good to be in the house of the Lord. At maganda po na talaga sa panahon ng ating pagsa-celebrate ng Christmas, nakasentro po yung ating pagdiriwang, hindi po sa ating mga sarili. Nabasa ko nga kanina sa Facebook, huwag po kayo mag-alala kung wala kayong regalo pag Christmas. Hindi naman natin birthday eh. Pero ang pinakamainan po na gift sa atin ng Diyos ay ang ating kaligtasan at ang ating buhay. Amen. Sapat na yon. Pero hindi naman papayag ang Diyos na wala kayong tinatanggap. Amen. Lahat po ba dito ay may natanggap ng gift mula sa Panginoon? Yes. Di ba? Anong tawag po doon? Even though hindi tayo deserving. Grace. Amen. Isipin mo, ang may birthday po ang Panginoon, pero patuloy po tayong tumatanggap ng gifts every Christmas. At ang masaya pa dito, buhay na buhay po tayo. Sino dito mga buhay? O mukha lang kayong buhay, pero hindi kayo buhay. Buhay tayong lahat. Amen. At welcome po sa mga nanonood sa atin sa online. Maraming salamat po once again for joining us. At nagagalak po ako dahil minsan pa ay nagsama-sama po tayo sa umaga pong ito. At sinimulan natin sa pag-aawitan. Bakit? Kasi hindi po natin makontain yung kagalahan sa ating mga puso. And since ang ating Diyos ay music lover, nagkakaroon tayo ng common union with Him through music. Hindi po ba kayo masaya na ang atin pong Diyos na sinasamba ay mapagmahal sa musika? Amen. Kasi, alam niyo, may mga pagkakataon po, yung kulang po talaga yung salita at pangungusap para atin pong ipahayag ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya, para makompleto at maibulalas natin yung ating kagalahan, dinadaan natin sa pag-aawitan. Kaya po, mas maganda, every Sunday, hindi lang tuwing Christmas, ba talagang ay praise God. Lahat po ng mga members natin ay maaga nagdatingan para sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon. Amen. Ang sarap umawit sa Panginoon. Sino po dito kanina ang talagang hindi magkamayaw sa tuwa't galak? Dahil tayo po ay pinangunahan ni Kuya Albert. Ang sarap ng ating tugtugan, ang ating pong banda ay nagpupuri din sa Panginoon. Amen and amen. Muntik pa nga lumagpas si Kuya Albert sa oras eh. Dahil alam kong sarap na sarap si Kuya Albert sa pagpupuri sa Panginoon. Nandiyan pa ba si Kuya Albert? Umuwi na. So church, sabihin niyo po sa katabi ninyo, Merry Christmas. Merry Christmas. Tingnan niyo kayong mga katabi po ninyo, tas ngitian ninyo. Merry Christmas. Kuya Noel, Merry Christmas. Yan. Sino pa ba? Sister Lizelle, Merry Christmas. Salamat. Lahat po na narito, Merry Christmas po sa inyo lahat. And today, of course, as we celebrate Christmas, as usual, sa church po natin, ay isa lamang po ating itinataas ang pangalan ng Panginoon because He is the reason of the season. Alam niyo po, importante po, hindi lang dapat every Christmas pinag-uusapan si Kristo because sa Kanya po talaga nakasentro Ebanghelyo. Dapat nakasentro tayo sa person, Jesus, at yung Kanyang mga ginawa. Yung Kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Remember, sabi na Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, if I'm not mistaken, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ, that's the person, and Him crucified, and that's the work, the finished work of Christ on the cross. So sa Kanya po umiikot ating mga pag-uusapan. And last Sunday, pinag-usapan natin na praise God for Christmas, and I hope na itatag po ito because without Christmas, wala pong Calvary, walang krus. Kaya magkaugnay po ito sa isa't isa. And today, excited na po ako pag-usapan natin ang Christmas. Ano ba talagang essential ng Christmas? At ano pong kinalaman ito sa ating Mesiyas na ipinagdiriwang? Pray po muna tayo. Father, we thank you so much dahil kami po ay dinako mo sa aming pananambahan. Nag-uumapaw ang aming puso sa kagalakan. Dahil Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay may lakas para itaas ang iyong pangalan. At sa umaga pong ito, dalayan ko na mailahad at maipahayag ko po ng malinaw ang iyong salita. At tanging pangalan lamang po na yung bugtong na anak na si Jesus ang aming itataas simula gitna hanggang wakas. Salamat po. At ang mga salitang ito na aming mapapakinggan ay magpapabago sa aming kaluluwa, sa aming isipan, sa aming damdamin, sa aming kalooban na magkakaroon po ng kapahayagan sa aming mga katawan.
Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po aming panalangin at pagpapasalamat in Jesus' name. Amen and amen. So once again, hello and Merry Christmas to everyone. Ngayon po ay Bisperas or Christmas Eve. Pag sinabing Christmas Eve, hindi lang evening, it's the day before Christmas. So talagang kayo po ba ay preparado na? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil inuna natin ang church because sabi nga po ng Biblia, seek first the kingdom of God. Because pag sinabing seek first, let us make God's kingdom our top priority. At alam ko habang tayo po ay naghahanda for Christmas, maraming handa ba ang karamihan sa atin? Ano ba yung bisperas ng Christmas? Noche Buena yun, no? Tama, ano? Noche Buena. Sino po dito ang naghanda na ng Noche Buena? Wala pa? Mamaya pa lang. Sinasangkot siya pa ba? Nakababad pa lang. So, wag po kayo magugulat kung bigla kami pupunta sa bahay po ninyo. Okay lang. Si Brother Gio, alam na namin yung bahay. Natonton na namin ang bahay niya. Alam niyo po, napakagandang balik-balikan po natin at kagaya ng pinag-usapan natin last Sunday that Jesus really was born just to die. Siya lamang po ang anak na isinilang para mamatay. Wala po tayong kilalang anak maliban sa anak ng Diyos na tinanggap po niya katotohanan na siya po ay isinilang para lamang magdusa at mamatay. Naalala niyo ba pinag-usapan natin last Sunday? Bilang kordero ng Diyos, mas matindi po yung hirap na kanyang pinagdaanan. Dahil yung mga kordero in the old law-keeping covenant, pag sila po inihahandog bilang sakripisyo, ginigilitan lang sa leeg. And then yung dugo po ang kailangan, at yung dugo pong ito ang siyang tatakip sa kasalanan ng mga Hudyo for 12 months. Pero si Jesus, bilang kordero ng Diyos, hindi lamang po siya minsan ang pinahirapan. Siya po ay napakatagal na panahon o oras na pinahirapan. For 6 hours, siya po ay nagdurusa. Alam niyo po yung number 6, in the Bible, it's the number of men. Dahil gusto po niyang tapusin na ang paghihirap ng tao. And that's why, gusto niya tayo po bilang mga anak niya, bilang mga anak ng Diyos, ay namamahinga sa kanya mga ginawa sa krus ng Kalbaryo. So once again, Jesus, FYI sa atin po mga kaibigan nanonood online, Jesus was born just to die. Dahil sabi po ng Biblia, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. At kinakailangan po talaga magkaroon po ng pagtigis ng dugo sa krus ng Kalbaryo para po sa kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi po magkakaroon ng pagtigis ng dugo kung wala pong Kapaskuhan, kung wala pong unang Pasko. So ngayon po umaga pong ito, naisin ko po at dalangin ko na para po maging makulay sa atin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, ay ilagay po natin sa ating isipan. And let's pray. Ang kinin po natin, Lord, give me a revelation. Yun po maganda natin panalangin sa Diyos. Para lalo po natin maintindihan ng Pasko. Kasi ngayon po ang Kapaskuhan ay napaka-commercialized na. Para bang pagpumunta ka sa mga mall, kagaya kahapon, meron kaming inayos ni Mrs. sa may bandang Mandaluyong. Naku, talagang hindi po kayo magkamayaw sa dami ng tao doon sa kilalang mall na hindi ko nababanggitin sa Mega Mall. Ang daming tao doon. Grabe. At nung umuwi kami, hindi namin alam paano kami iuwi sa sobrang dami ng tao. So, walang masama, don't get me wrong. Pag Pasko, wala pong problema, magbigayin tayo ng regalo. Pero mas mainam po, habang nagbibigayin tayo ng regalo, nakatuon pa rin yung isipan natin, hindi po sa celebration, but to the celebrator himself, who is Jesus. Amen? Church? So, kung ano man po yung meron kayo o wala kayo ngayong Pasko, ang mahalaga, yung buhay po natin. That we are alive and praising God. Yun lamang po pinakamainam doon. At tumaawit tayo sa Panginoon. And today, aalamin po natin, since naitatag na po natin yung katotohanan that Jesus was born just to die, ito po ay sa mga hindi po nakapanood ng ating episode last Sunday, yung ating online, ay pwede nyo pong balik-balikan para masundan nyo po yung ating mga pag-uusapan today with this question. Ano-ano ang mga dahilan, bakit kailangan pang isilang ang Mesyas at ano ang kaugnayan niya sa Christmas? So ngayon po ay ano-ano. Ibig sabihin maraming mga reasons. Kung meron pong 12 days of Christmas, alam niyo yung song na yon, on the first day of Christmas, on the second day of Christmas, tayo po meron tayong 12 reasons why Jesus was born. So ano-ano. And I'll be giving you 12 reasons why Jesus was born on Bethlehem Ephrata. Remember last Sunday, saan po isinilang si Jesus?
in Bethlehem, Ephrata. Pag sinabing Ephrata, it means fruitfulness. Bakit Bethlehem? Yung Bethlehem po, yung Beth speaks of, ano po yung ibig sabihin ng Beth? House. Lehem is bread. At si Jesus po, gaya ng sinabi ko kanina, He was born just to die. At siya po ay isinilang doon po sa stony manger. Yung pong kanya pong sabsaban, hindi po yung pangkaraniwan na nakikita natin sa panahon natin na merong dayami, malambot yung hinihigan po niya. Hindi po. Yung kanya pong sabsaban ay mukha ring tomb. And that's why Jesus was born just to die. Ngayon, yung stony manger, pag tinignan mo kung saan po siya inilagak sa kanya kamatayan, magkamukha. So talagang pinapatotohanan po ng Biblia that Jesus came in this earth just to die for us. Amen. At alam niyo po ba, yung stony manger na yon, sa Bethlehem Ephrata, dito po kumakain at umiinom yung mga tupa. Kasi nakalubog po yun eh. Hindi ko lang maipakita na yung picture today. So doon po sila kumakain. Bakit? Because Jesus is the bread of life. So anyone who comes to Him and eat from Him, magkakaroon po ng buhay. At doon din po nilalagay ng mga pastol yung tubig para inumin po ng mga tupa. Sabi ni Jesus, "Come to me, drink from me," para ma-enjoy po natin ang buhay sa mga nauuhaw. Amen? So talagang inilaan po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Isinilang sa Bethlehem Ephrata. At kapag tayo po'y kumakain at umiinom mula sa Panginoong Jesus, maaasahan po ninyo, kayo po'y magiging fruitful. And that's the meaning of Ephrata. Ibig sabihin, even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter. Why? Because nagiging productive po tayo sa buhay. Hindi tayo nangangapa sa dilim na, ano kaya mangyayari sa 2024? Well, basically, ako po hindi ko rin alam mangyayari sa 2024, but one thing for sure, sabi po ng Hebrews 13:5, at mismo ang Panginoong Diyos ang nagsabi, "I will never leave you nor forsake you." Amen. So hindi man po natin alam ang mangyayari in 2024, but ang maaasahan po natin, ating assurance, papaganda ng papaganda ang buhay ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Ba't parang mahinay? Amen. Amen? Yung amen na ganyan, dapat yan inaabangan nyo yung mga trahedya, aksidente at sakuna. Amen. Pero pag inahanda ng Diyos sa inyo yung buhay na sagana at nag-uumapaw sa tuwa, dapat ang sagot natin ay Amen. Galit naman kayo. Easy. Amen. Diba? Sabi ko nga sa aking pamilya, sabi ko kay Mrs., "Ma, hindi tayo pababayaan ng Panginoon." Talaga, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang ganda po na mangyayari sa atin sa 2024. Alam niyo po ba, sa first month pa lang ng 2024, ay meron na kami inaantabayan ng magandang gawain ni Kuya Eman Gremio. Napanood nyo yung video kanina? Pasimula pa lamang po yun. So, if you want to engage sa ating campus ministry, please, maganda po yun. You could be part of it by praying with us and for us, kasi maganda po itong ating hinaharap na gawain on 2024. Amen. And so today, tayo po muna ay alamin po natin ang magagandang mangyayari po sa atin. Kung bakit po, actually, yung mga babalita ko po sa inyo dito ay mga magagandang nangyari na. Kung bakit po isinilang ang Mesyas. At alamin natin kung ano pong kaugnayan nito sa ating pagdiriwang ng Christmas. Ang atin pong message for today, it's entitled, Christmas, What is it all about? Ngayon, kasi pag pinag-uusapan lang ang Christmas, hindi malinaw sa mga tao eh. Basta alam nila, bigayan ng regalo, magmahalan, nakasentro lagi horizontally sa tao. Alam niyo po ba, ang Panginoon, hindi po siya naparito para bigyan po tayo ng maayos na, I should say, maging mabait ang tao. Akala kasi natin, pag ang tao po yung magiging mabait na, ito po ay kanyang passes na para makarating sa langit. Hindi po. At atin po pag-uusapan mamaya, ano ba yung dahilan ba talaga siya naparito? Kasi ang mindset po ng maraming tao, naparito ang Kristo para maging mabait ang lahat ng tao. Kasi pag yun po ang purpose ng Panginoon, magyayabang po ang tao. Remember, sabi ng Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, "For you have been saved by grace, by faith in Christ alone, not of works." It's a gift. Kaya wala po tayong pwede ipagmayabang sa Panginoon. Amen? So yung atin pong kaligtasan, it's not about yung ating mga
ginawa in the past, o ginagawa in the present, or gagawin natin in the future. Tayo po ay blessed today and forevermore because of Jesus' obedience and His goodness. Amen? Yun po ang dahilan kung bakit po naparito ang Panginoon. Amen. So tuloy-tuloy na po tayo. At alamin natin, ano ba talaga ibig sabihin ng Kapaskuhan? But before that, let's pray po muna. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Dalayan ko po in Jesus' name. Tulungan niyo po kami buksan na aming isipan at lalong maunawaan po ang kapahayagan ng Kapaskuhan. This we pray. Amen and amen. Christmas, what is it all about? Number 1, to fulfill God's promise. So meron po ang promise ng Panginoon na Kanya pong isinulat na sa unang aklat pa lang ng Biblia. So bakit kinakailangan po isilang pa ang Mesiyas at ano pong kaugnayan nito sa Christmas? It's to fulfill God's promise. At ang maganda po dito, kapag ang Diyos po ang inangako, hindi po siya sumasablay. Hindi po ito napapako gaya ng tao. At gagawin niya po ang kanyang pangako kahit matagal na po itong naisulat sa Biblia. Tingnan niyo po ang pangako ng Diyos. Matatagpuan sa Genesis pa lamang. In chapter 3, verse 15. And I will put enmity between you and the woman. Ang kausap niya po dito yung serpent. Dahil nagkasala ang unang mga tao. And between her seed, sabi niya kay Satanas, and her seed, he shall bruise her head, and you shall bruise his heel. Now, ito pong passage na to, it's a prophetic passage na sinasabi po ng Diyos na in the future, because of man's sin, He will provide a deliverer, a Messiah. At sabi dito ng Diyos kay serpent, kay Satan, sabi niya, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed, small s, and her seed, capital S. Yung capital S po dito, seed, referring to Jesus. Isipin niyo to, Genesis pa lamang po. Pero alam na po ng Diyos ang kanyang plano for the redemption of the world. Amen. Now, for your information, wala pong seed ang babae. Ang babae po may egg. Amen? So, ibig sabihin, God is giving us a prophecy of a virgin birth na isisilang po ang Panginoon, ang kanyang bugtong na anak, through a virgin birth. Kasi nga po, walang seed ang babae. Egg lang. Kaya po dito sabi niya, and I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed. So yung seed dito, si Jesus, capital S. Now, ito pong promise ng Diyos kay Satanas. He shall bruise your head, and it happened at the cross, and you shall bruise his heel. Now, ano po ang mas delikado? Bruised head or bruised heel? Bruised head, di ba? And it happened doon sa krus ng Kalbaryo. Now, winasak na po ng Panginoong Hesukristo, praise God, ang ulo ni Satanas sa krus ng Kalbaryo. Kaya po si Satanas ngayon, ay meron na po siyang PhD. Alam niyo yung PhD? Permanent head damage. Wasak na yung ulo niya. Kaya ma-flip na si Satanas eh. Freaking na si Satanas. Kaya gumagawa na siya, nagdo-double time siya, gumagawa siya ng masama sa mundong ito. Pero once again, church, bakit po isinilang ang Panginoon? Ba't kinakailangan pa niya isilang? To fulfill God's promise. Amen. Buti na lang. Wasak na yung ulo ni Satanas. Yeah, winasak naman ng kalaban ang Panginoon sa krus. Pero, mas maganda pa rin po ang nangyari. Lahat po na nanampalataya kay Kristo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. Matthew 1, verse 20b. Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. So promise pa rin po ito ng Diyos. And then Micah chapter 5, verse 2. Ito yung passage natin last Sunday. But you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. So the first one, once again, ano po yung dahilan? Bakit po kinakailangan isilang ng Panginoon? What is it all about? Bakit may Pasko? To fulfill God's promise. Number 2, to redeem us from the curse of the law. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, marami pong mga mananampalataya, ito nakakalungkot. Dahil ang turo ng relihiyon ay dapat tayo po mga believers ng Panginoon, dapat tayo pa rin po ay nagpapasailalim sa kautusan.
Of course, ang kautusan po, for your information, in Ephesians chapter 2, verse 12, ay inilaan lang po exclusively to the Jewish people. Hindi po kasama mga Hudyo. Hindi kasama mga hentil na kagaya natin. Pero kapag tayo po nagpapasakop sa kautusan, at hindi po natin magawa ang kautusan perfectly because the commandments is asking for a perfect obedience. Pag hindi po natin nagawa ito, at sumablay tayo in just one point, you are guilty of all. Remember? Sabi ng James chapter 2 verse 10, whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. Now, pag kayo po hindi nakasunod sa kautusan, nagawa ko, pastor, yung siyam eh. You missed one. Actually, hindi lang siyam eh. Ilan po ang 10 Commandments, mga kapatid? Nanay, ilan ang 10 Commandments? Napapaisip sila. Dito na si Kuya Albert. Kuya Albert, ilan ang 10 Commandments? Galing, oh! Di ba? Galing. Now, that's the 10 Commandments. Ilan po yung Levitical Commandments? 603. So, 10 plus 603, that's 613. So, you have to keep everything. Pag hindi po natin nagawa kompleto yon perfectly, you are guilty of all. Now, ang maganda po dito, dahil may mga mananampalataya nagpapasailalim sa kautusan, pero kapag kayo po nagpasailalim sa biyaya at kinilala mo si Kristo, salamat at siya ay isinilang. Of course, no, tinatag na po natin kanina, kapag hindi po isinilang ang Panginoon without the birth of Christ, wala pong krus. Pero buti na lang may first Christmas. At kaya na isa katuparan ng Panginoon yung krus. At doon po sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay tinubos niya sa kapahamakan mula po sa sumpa ng kautusan. Kasi ang sino bang hindi po makasusunod sa kautusan, siya po ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya po marami mga mananampalataya sa ngayon, hindi nila napapansin. Bakit lahat ng ginagawa nila, isang hakbang dito, hindi sila nagtatagumpay. Gagawa sila ng ibang pamamaraan, hindi pa rin nagtatagumpay. Kung kayo po ay nagpapasailalim sa kautusan, sabi ng Biblia, kayo po ay, pag hindi nakasunod sa kautusan, you miss just one point, you are guilty of all. But, praise God, nung tinanggap natin si Kristo, tagpasailalim tayo sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay tinubos na mula sa sumpa ng kautusan. Is that good news, church? Yes! Galatians 3:13-14. Meron po magandang pangako dito ang Panginoon. Bakit tayo redeemed from the curse of the law? Ito muna po yung verse 13 ng Galatians 3. Christ has redeemed us. Nakita niyo po yung word na redeemed? It's in past tense. Ibig sabihin, it already happened at the cross. From the curse of the law, having become a curse for us, si Jesus po, kinailangan po niya ipako sa krus bilang katubusan natin sa kautusan. Kasi kung hindi po siya ipapako sa krus at kailangan lamang po ang dugo, yun po yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero kinumpleto ng Panginoon. Kinailangan po niyang isampay doon sa krus ng Kalbaryo for us to be redeemed from the curse of the law. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Bakit po siya isinampay, nilagay sa krus? Hindi po siya pinapakita dito, hindi nakatapak yung paa niya sa lupa. Ibig sabihin, nakasampay siya, nakahang, hindi siya tinatanggap ng langit because he became sin at the cross. Hindi rin po tumatapak yung paa niya sa lupa dahil hindi po siya katanggap-tanggap sa mundong ito dahil sa kanyang kasalanan na inangkin mula po doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay nakahang. Di ba, gaya na sinabi ko last Sunday, kapag kayo po ay empleyado, tapos sabi ng boss mo, meron kang ginawang hindi mabuti, yung position mo, nakahang ka, ano ibig sabihin nun? Ikaw ay kahiya-hiya. Yun po yung nangyari sa Panginoon doon sa krus. Naging kahiya-hiya po siya. For us to be redeemed from the curse of the law. Amen. Ang buti ng Panginoon, hindi po ba? So yan po ay ginawa niya. Sino po ang beneficiary? Tayo, mga mananampalataya. Genesis 3:13-14. 14 na, ito yung magandang nangyari kung ba't po kinailangan pong ilagay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Ano ba itong blessing ni Abraham? Siya po ay pinaging mayaman ng Diyos. At lahat po ng ginawa ni Abraham ay pinagpala ng Diyos. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen. So kinakailangan pong gawin po ng Panginoon yun. Kaya kailangan po may first Christmas para po may isa katuparan itong krus sa Kalbaryo. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Yung krus po kasi, that serves as the dividing line of human history. Imagine niyo po may krus dito sa ating pulpito. Krus. Before the cross, dito po ay
ang ginagawa po ng mga Hudyo, sinasakatuparan po nila yung old law-keeping covenant. But after the cross, something phenomenal happened. After the cross, makalipas pong mamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nangyari na po na isakatuparan na, isinilang na yung bagong kasunduan ng purong biyaya. So, ibig sabihin, obsolete na yung old law-keeping covenant. Wala na po yun. Ngayon, after the cross, ano na po ang isinasakatuparan? Yung bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Yung old law-keeping covenant po, it's a covenant between God and the Jewish people. Sumalya po yung mga Jewish people. Kaya sabi ng Diyos, gagawa ko ng bagong kasunduan. And this time, hindi na ako makikipagkasundo sa tao. Kasi sumasalya pumapalpak. At nilagay niya po si Kristo sa krus ng Kalbaryo bilang patunay na this time, para matibay po yung kasunduan ito, it's between, sabi ng Diyos, it's between me and my Son, Jesus. A better covenant established on better promises. Wow! At kapag naintindihan po natin ito, mas nagiging makulay sa atin ang Kapaskuhan. Lord, thank you. Because of Christmas, na itatag po itong covenant na ito based on a sturdy, stronger covenant na meron po mas magagandang pangako na nakalaan para kanino? Para sa atin. Why? Because this time, it's a covenant between God and Jesus Himself. Mas matibay. Walang sasalya. Amen and amen. So that's number 2. Yun po yung dahilan. At dahilan bakit po may Kapaskuhan. For us to be redeemed from the curse of the law. Sabi po ng mga taga-Roma naman, chapter 2, verse 14. Kung kayo po, bagaman kayo po hentil, pero nagpapasailalim kayo sa kautusan, meron pa rin pong sumpa. Sabi po dito, kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ng kautusan, ayon sa kanilang likas sa pag-iisip, ito yung nagiging kautusan na para sa kanila. So, nagiging saklaw na kautusan. Pero kapag kinilala natin, salamat Panginoon dahil may Pasko. At dahil sa Kapaskuhan, na itatag ang bagong kasunduan. Dahil po, kung walang Pasko, walang kamatayan ng Panginoon. So tayo po mga nanampalataya kay Kristo Jesus ay tinubos na mula sa sumpa ng kautusan. Amen. Tingnan niyo po ito gaya na sinasabi ko kanina, sabi ng Deuteronomy 11 verse 28. Kasi yung verse 27, when you obey the commandments of the Lord, this is under the old law-keeping covenant, you will be blessed. Pero ang nakakalungkot dito, sabi ng verse 28, and the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. Pag hindi po kayo nakasunod, may kasama pong sumpa. Ayan. Gaya po na sinabi ko kanina, sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law, but stumbles in just one point, he has become guilty of breaking all of it. Kaya po may sumpa. Kaya nung araw, kung tayo po ay nasa ilalim pa rin ng paturuan na may konting law, may konting grace, ang tawag po dito ay mixed message. Napapansin mo, ang buhay mo parang, hindi ka nagtatagumpay sa buhay. It's because nasa ilalim pa rin tayo ng sumpa. But praise God, ngayon po kinikilala natin. Thank you, Lord, for Christmas. At kinikilala natin doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos na po, obsolete na yung lumang kasunduan. At tayo po ngayon ay nasa bago ng kasunduan. Better covenant. Established on better promises. Wow, bakit better promises? Kasi hindi na po ito nakabase sa ating performance. Unlike dito sa old law-keeping covenant. Ang pagpapala, ang sumpa ay nakabase sa iyong performance. But today, nakabase ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa atin dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Kaya you are greatly blessed and highly favored because of what Jesus did on the cross. Amen. Number 3, Christmas, what is it all about? To redeem us who were under the law. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Galatians 4:5. So that He might redeem and liberate those who were under the law. Kung kayo po yung nagpapasailalim pa rin sa kautusan, but finally, you made the decision, hindi na, ayoko na magpasaklaw dito dahil meron ng bagong kasunduan. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag kayo po ay nagpapasailalim pa rin sa lumang kasunduan ng kautusan, as if sinasabi mo sa Diyos, Lord, mukhang hindi maganda yung bago mong covenant Kaya I'll just stay in this old law-keeping covenant. Yun ang sinasabi mo sa Diyos. Pero finally, sabi mo, Lord, hindi na. Kasi nga yung old law-keeping covenant ay paso na. O obsolete na. Wala nang saysay. Lord, dito na ako. Sa bagong kasunduan. Tuloy po natin ang pagbasa. That we who believe
in Jesus might be adopted as sons, as God's children with all rights as fully grown members of a family. Wow, praise God. So tayo po, kapag tayo pinagpapasakop sa bagong kasunduan ng biyaya, tayo po yung maayon sa Diyos, kinikilala natin ating mga sarili, na tayo po yung mga anak ng Diyos. Hindi lamang po kayo tagapaglingkod ng Diyos at hindi po kayo slave ng Diyos. Hindi po, kayo po yung mga anak ng Diyos. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo at i-appreciate natin ang mga kapatid ninyong anak din ng Diyos. So, ibig sabihin, magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen. Ang galing ng Panginoon. Amen and amen. So, that's number 3. Tuloy pa po natin, 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. So, since tayo po inasa bagong kasunduan ng biyaya, lahat ng pangako ng Diyos from Genesis until Revelation belongs to you, minus the curses. This is true. Hindi po ito matanggap ng relihiyon. Why? Of course, sa relihiyon, nakatingin sila sa performance nila, sa kanilang capability in keeping the law. But sa atin po mga mananampalataya, nagpapasailalim sa biyaya. For all the promises of Christ, of God in Christ are yes. So pag meron kayo naririnig na binabanggit ko, kunwari sa pulpito, or si Kuya Albert, si Ate Lay, si Kuya Aves, mga nagli-lead dito sa church. Pag may binanggit silang promise, you say amen. It's a gesture of being in agreement with God. Pag sinabi ng Diyos, you are blessed, amen. Yung mga tipong, pag naghahagis ng regalo, dapat ganun tayo eh. Amen, Lord. Because for all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. So kapag ito po yung nakikita ng mga tao sa atin, sinasabi nila, bakit ganun? Tita Lauren, blessed na blessed ka. Ano sinasagot natin? Biyaya ng Diyos eh. Pag sinagot natin na gano'n, nagbibigay po ito ng luwalhati sa Diyos. To the glory of God through us, nakikita sa ating mga buhay. Hindi po natin sinasabi, bakit blessed ka? Syempre, ganyan talaga mga magagaling eh. Hindi gano'n ang sagot ng mga mananampalataya. Hindi po nagbibigay ito ng luwalhati sa Diyos. Ang dapat sagot po natin, pag pinupuri kayo, balik nyo lagi sa Panginoon. Wala ka magagawa, biyaya eh. Bakit gano'n yung pamilya mo, napaka-blessed? Biyaya eh. Bakit ang ganda ng misis mo? Para bang napapangitan siya sa'yo at nakapag-asawa ka na maganda? Biyaya eh. Ako pag may mga ganon sinasabi sa akin, Laverne, ang ganda ng misis mo. Para ba, minsan nasasaktan ako ng konti eh. Para hindi siya makapaniwalang kaya ko magpasagot ng maganda eh. Ang sagot ko na lang, biyaya eh. Amen? Laverne, napakasisipag ng mga anak mo sa paglilingkod sa Panginoon. Anong sasagot ko? Biyaya eh. Di ba? So lahat po, ng papuri sa Panginoon. At kapag ginagawa po natin yon, naluluwalhati natin ng Diyos at nakikita ng mga unbelievers, nakikita ng mundo. So, ibig sabihin, kaya tayo binabati ng mga tao sa paligid natin dahil obvious na lahat ng promises ng Diyos from Genesis until Revelation belongs to you. Nakikita ng mga tao. Hindi ka pa man nagsasalita, nabibless na po sila. At magiging sanhi po yung para tanungin nila, sino bang Diyos ang sinasamba mo? Ibalik natin sa Panginoon si Kristo na isinilang ng Pasko, unang Pasko, at namatay para sa akin doon sa krus ng Kalbaryo, para sa aking kaligtasan. Hindi mo namamalayan, nag-evangelize ka na. Sino nagpasimula? Hindi nga ikaw eh, yung nagtanong. Amen? For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Amen. So once again, mga kapatid, pag may bumati po sa inyo, at talaga naman natutuwa sila, bakit ikaw ay blessed na blessed? Ano pong sagot natin? Biyaya eh. Di ba? Dati ang sagot natin, ganyan tayo eh. Yan, hindi na bro. Iba na. Ano sagot natin? Biyaya eh. Ganun lang. Amen. Amen. Nakikita niyo bagong lengguwahe ng mga mananampalataya. Hindi natin inaangkin. Binabalik natin sa Diyos. So the Deo Gloria. Sa Diyos ang papuri. Amen. Dito na tayo, number 4, Christmas. What is it all about? To fulfill the law of Moses that we could never fulfill. Hindi talaga. Wala po naka-fulfill ng 10 Commandments. Wala ni isa. Even po si David, si Elijah, si Elisha, wala. Wala talaga. Only Jesus fulfilled yung hinihingi ng kautusan. Dahil kapag hindi po ito nangyari, ang lahat po ng tao ay itatapon sa impyerno, sa walang hanggang kamatayan. Because the law is asking for a 100% obedience. Mabigat yun, ha?
Yan, ang mga tao, ito lang po gusto kong linawin, ha? We have been saved by grace through faith in Christ alone. Yan ang sinasabi ng relihiyon, o niligtas ka na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At binigyan kanya ng biyaya para isa katuparan ng kautusan. Mali po yun. Mali yun. Kung nagsimula ka sa biyaya, magtuloy-tuloy ka sa biyaya. Kasi kung totoo yun, hindi sana pinalayas o pinaalis ng Diyos si Hagar. Nanatili sana si Hagar sa bahay ni Abram. Papayag ba kayo, Ate Maisa? Bukod kay Maisa, meron pang isang Hagar sa bahay ninyo ni Kuya Ed? Hindi kayo papayag. Anong sasabihin ni Ate Maisa? Lumayas ka. So, ibig sabihin, hindi yung Hagar ang kailangan. Di ba? Kaya po, isinakatuparan po ito ng Panginoon para sa atin. And that's number 4. Bakit po nagkaroon ng pagsilang? Once again, itinatag ko na po kanina pa, kung wala pong pagsilang, wala pong katuparan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At wala rin pong resurrection. Magkakasunod po iyan, ha? Importante na maintindihan natin. Yan po ang konteksto ng mabuting balita ni Kristo. To fulfill the law of Moses that we could never fulfill. Matthew 5:17, do not think that I came to destroy the law or the prophets. Sabi ni Jesus, I did not come to destroy. Yes, hindi niya destroy. He fulfilled everything. Praise God. Lahat po na-fulfill niya. Now, para kanino? For us who believes in Him. Amen. What if hindi po nangyari ito? Alam niyo po halimbawa, naparito ang Panginoon, as we all know, namuhay siyang matuwid, maayos, banal. And then He decided, nung siya ay tumapok na ng ika-30 taon, sabi niya, uwi na ako sa Panginoon. Walang nangyaring krus. Alam niyo ang mangyayari sa atin? Mapapahamak pa rin tayo. It's true. Kasi kung akala ng maraming tao na parito ang Panginoong Jesus para gawin nating modelo, Lodi, idol, hindi po. Gagayahin lang natin siya. Kasi pag gagayahin mo lang si Kristo, effort mo pa rin yun eh. Hindi po. Kasi kung gagayahin mo lang siya, hindi na niya kailangan magpapako sa krus. For you and for me. Kaya po, importanteng maintindihan natin ang Kapaskuhan. So, malinaw kay Jesus na siya po ay binigay ng Diyos sa mundong ito para magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Para tayo po itubusin sa ating mga kasalanan. Because, once again, sabi ng Biblia, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Na, kung hindi po nag-shed ng blood ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya namatay. Namuhay siyang matuwid, banal, walang bahid ng kasalanan. Tapos nag-decide siya, uwi na lang ako. Sa tingin mo, saan tayo pupulutin? Hindi lang po sa kangkungan. Okrahan, lahat po ng gulay. Mamili ka. Doon tayo pupulutin. Pupulutin ka daw sa bahay kubo. Kasi doon ay maraming halaman at maraming prutas. Doon tayo mabubulok. But praise God. Thank you, Lord, for your first Christmas. Buti na lang may Pasko. So, na-appreciate natin ng Pasko, no? So, ngayon, kaya po dito sa ating church, gusto ko po ang aking panalangin na magsi-celebrate tayo ng Pasko. Nakatutok yung isipan natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ang ganda ng song kanina ni Kuya Albert. Gratitude. Ganda. Talagang kulang talaga yung salita at pangungusap, kaya dinadaan natin sa pag-aawitan yung ating pasasalamat sa Panginoon. Kaya talaga mapapa-hallelujah ka sa Panginoon. Thank you, Lord, for first Christmas. So, fulfill po ng Panginoon. He did not destroy the law. He fulfilled everything for you and for me. Amen. So, pag fulfilled na po ba ang isang bagay, gagawin mo pa? Kapag ba sinabi ni Jesus, it is finished, may gagawin ka pa? Wala na. Kung sakaling sinabi ni Jesus, it is almost finished, ano ibig sabihin nun? O, kayo na magtuloy. Amen? But praise God, He said, it is finished. So, pag sinabing it is finished, wala ka nang gagawin. All you have to do, just have to enjoy Him as the bread of life. You have to feed from Him. You have to drink from Him. And that's why you are coming to church every Sunday. Yun ang ginagawa natin. Pag tayo po kumakain at umiinom, nagiging fruitful po tayo. Amen. And that's why Jesus was born in Bethlehem, Ephrata. Ang galing ng Panginoon. So mga kapatid, kung fulfilled na po ang kautusan, halimbawa meron kang utang sa bangko, binayaran na, magbabayad ka pa ba? Hindi na. Tita, pag may utang ka,
Tapos binayaran na kunwari ni Ate Kimi, magbabayad ka pa? Hindi na. Nonsense yun eh. So, ganun din po ang gagawin natin sa Panginoon. Just have to agree with Him. Kung sabi niya, I came not to destroy the law but to fulfill it, so fulfill na. All you have to do, tuon natin ang mata natin kay Kristo. Sa Kanya, hindi po sa kautusan. Because si Kristo po, ang ebanghelyo, ang mabuting balita. Hindi po ang kautusan. So dapat nakasentro tayo. Doon sa person, sa Jesus, at sa Kanyang mga ginawa. Yung activity niyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen and amen. Romans 10:4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Now, tinignan ko po ito sa Greek Bible. Yung palang word dito na end, kasi dito sinasabi nila, even though ang linaw na sinasabi ng Bible, hindi ko maintindihan, parang iba-ibang Bible yata yung binabasa ng ilang mga mananampalataya. Pag sinabing end, oo nga, tapos na, pero kailangan pa rin. Parang it doesn't make sense, ano? So, tinignan ko po itong word na end in Greek, at ito po ang lumabas. Pag sinabing end, telos, termination. Pag kayo po ba ay terminated na sa trabaho, pumapasok ka pa? Parang nakakaya po yun. Ba't nandito ka? Terminated ka na. Kailangan ko pa rin pong pumasok. Ginagawa niyo po ba yun pag terminated na kayo? Hindi na, di ba? Because it's the end. Di ba nga yung song, di ba yung This is the end. Tinatapos na nga doon eh. Yung kanta ng, sino kumanta nun? Survivor. Pag sinabing end, tapos na. The limit at which a thing ceases to be, that by which a thing is finished. It's closed. Pag pumasok kayo sa SM, ngayon kasi until 10 p.m. ang SM eh. Pag mga 10:30 ka na dumating doon, nakalagay na closed. Pipilit mo ba sa gwardiya? Papasok ako. Anong tawag doon? Makulit. So, marami po mga mananampalataya. Pag sinabing end, ang kulit pa rin. Hindi, gagawin ko pa rin. Finished na nga eh. For it is the termination of the law for righteousness to everyone who believes. Why? Because Jesus fulfilled everything. Yung requirement po na kautusan, He fulfilled at the cross for you and for me. Amen. So tuloy po natin. Number 5 na tayo. To be a mediator of a better covenant. The new covenant of pure grace. Because in the old law-keeping covenant, gaya na binanggit ko kanina, wala po silang tagapamagitan o walang mediator. Yung pong covenant na yon, or kasunduan, actually it's pag sinabi kasing covenant, mas powerful po siya sa agreement. Kasi may dugo eh. So, yung old law-keeping covenant, walang mediator. Nakabase po yung kasunduan ito sa capability ng mga Hudyo in fulfilling the law. So, yung old law-keeping covenant nakabase sa performance ng mga Hudyo in those days. At kahit po sa panahon ngayon, kapag ang mga mananampalataya nagpapasailalim sa kautusan, itong sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan, ibabase ng Diyos ang kanyang pagpapala at ang sumpa sa iyong performance. Pag nakasunod po kayo, pagpapalain kayo. Pero pag hindi kayo nakasunod, hindi po kayo pagpapaluin. Half-truth yun. Kasi marami mga relihiyon sinasabi, pag sumunod kayo sa Diyos, pagpapalain kayo. At pag kayo hindi naman nakasunod, kayo pagpapaluin. Half-truth yun. Kasi sabi ng Biblia, once again, Deuteronomy 11 verse 28, pag hindi ka nakasunod, ikaw ay mapapasailalim sa sumpa. Remember James chapter 2 verse 10? For whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. So hindi kayo pagpapaluin, kayo po ay mapapasailalim sa sumpa. And that is no good news. Now, ang purpose po ng Panginoon kung bakit po may unang Pasko, of course, silang para siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, para to be a mediator this time. Meron na pong tagapamagitan sa pamagitan ni Kristo Jesus, na mamagitan para ito po yung maging matibay na kasunduan masasandigan po natin mga mananampalataya. Basahin po natin mga sinasabing talata. Hebrews 8:6-7. But now, He has obtained a more excellent ministry. Bakit more excellent? Because yung old law-keeping covenant, it was just pwede natin sabing excellent ministry lang. But today, under the new covenant of pure grace, ito ay more excellent ministry. Naalala niyo po, minsan pag tayo po ay umiinom ng kape, sinasabi natin, kumusta yung lasa ng coffee mo? Mas masarap. Bakit? Kasi meron ka natikman na hindi kasarapan. Alimbawa, binati ka ng kaibigan mo, uy, bro,
Ganda ng girlfriend mo ngayon ah. Ibig sabihin, yung nauna, hindi masyado. Di ba? So, ibig sabihin, meron siya pinaghuhugutan. So, today, sinasabi nung talatang ito, he has obtained a more excellent ministry because yung previous covenant, it was just good. But today, itong ating covenant na kinasusuungan, na nagpapasailalim tayo, it's a more excellent ministry. This is the new covenant of pure grace. Amen. And this was established upon the death of Christ. So once again, wala pong death kung walang birth. So thank you for the first Christmas dahil meron pong buhay, sinilang si Kristo at naisakatuparan niya siya po inamatay sa krus ng Kalbaryo to give us a more excellent ministry, and that is the new covenant of grace. Inasmuch as this time, Jesus now is the mediator of a better covenant. Amen. Alam niyo ba, sabi ni Job nung araw, kung bakit niya naranasan yung matinding pagsubok sa kanya? Sabi niya, kung meron lang tagapamagitan sa akin sa pagitan ng Diyos at ako, hindi ko mararanasan ito. Kaya po, this is good news. Sa panahon po natin ngayon, mga mananampalataya, if you are putting yourself under the new covenant of pure grace, yung pong nangyari kay Job, it will not happen to you. Sa panahon ni Job, nauna pa po siya kay Abraham, kila Moses. Wala po siyang kasunduang kinabibilangan. But for us today, we belong to a better covenant established with better promises. Bakit? Kasi meron na po tayong tagapamagitan. Sino po siya? Si Kristo Jesus, which was established on better promises. In the old law-keeping covenant, kapag nakasunod po kayo sa kautusan, you are blessed. Pero pag hindi po kayo nakasunod, may sumpa. Pero under the new covenant of pure grace, kaya po ako lumilipat para makita nyo, ang nagdi-divide po sa atin yung cross. Old law-keeping covenant, after the cross, that's the new covenant of pure grace. But ba't sinabi po nung talata in the last part, pakita po natin sa screen, which was established on better promises. Bakit better promises? Because kung nakasusunod kayo sa kalooban ng Panginoon, pagpapalain ka. Paano kung hindi po kayo makasunod? This is good news. Pagpapalain pa rin kayo. Ang tawag dito, biyaya, undeserved favor. Ngayon, sasabihin ibang tao, naku po, Laverne, you're giving people license to sin. Ang tao po, kahit walang license, nagkakasala. Pero kung kayo po may kapahayagan ng kabutihan ng Diyos, ng kanyang biyaya, God's goodness will lead you to repentance. The more na alam mong ikaw ay pinagpapala pa rin ng Diyos, even though sumasalya ako, Panginoon. Now, let me ask you, gagawa ka pa ba ng kalokohan sa buhay? Hindi na. Yung mga taong gumagawa ng kalokohan, sabi nila, pinagpapala naman ako ng Diyos, gagawa pa rin ako ng kalokohan, nasa biyaya naman ako. Yung mga taong yon, maybe, hindi pa po talaga sila mananampalataya. Pero kung kayo po'y mananampalataya at ang napakabuti ng Diyos, alam mong marami kang salya pero like ang pinagpapala ng Diyos, hindi ka gagawa ng kalokohan. Ito po yung mga tunay na binago ng Diyos. Amen. Kayo po ba, asawa, lalaki, yung asawa mo napakabuti sa'yo, gagawan pa rin ng kalokohan? Sino gagawa ng kalokohan sa isang mabuting asawa? Yung taong yun, loko-loko. Hindi po siya tunay na mananampalataya, hindi siya tunay na Kristiyano. Ganon din po tayo mga mananampalataya. If you believe that God is so good, God's goodness will lead us to repentance. Wow! Kaya po, ang atin pong paggawa ng mabuti sa Diyos, ito po ay bunga ng Kanya pa rin kabutihan. Sino po ang initiator? Hindi tayo. Diyos pa rin. Doon pa lang sa John 3:16, siya po lahat ang kumilos eh. For God so loved the world. Sino po una nagmahal? We love because He first loved us. That He gave. Sino nagbigay? Siya pa rin. Wala naman tayong ginawa eh. Anong tawag sa atin? Recipient. Siya po ang giver. Tayo po ay receiver lamang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaninong anak? Sa Kanya pa rin. Wow, ganun po kabuti ang Diyos. So, anong trabaho natin? Kung trabaho man po ito sa ating mundo. Tumanggap lang sa Panginoon. Hebrews 6:14 tells us, sabi ng Diyos, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. Now, the more po naintindihan natin na kabutihang ito, ito yung better promises ang sinasabi ng New Covenant of Free Grace. Gagawa ka ba ng kalokohan? Hindi. Ito yung mga tunay na mananampalataya. Anong gagawin mo? Lalo kang magpupuri sa Panginoon, lalo mo siyang pagsisilbihan. Because believing that dito po sa bagong covenant na ito, established on better promises. Wow!
Kaya po ang buhay natin ay talaga namang obvious na obvious. Nakikita ng ibang tao, sobra kang blessed kapatid ah. Anong sagot? Biyaya eh. Amen. Amen. For if that first covenant, sabi po ng verse 7 ng Hebrews 8, for if that first covenant had been faultless, kung yung unang covenant daw po, referring to the old law-keeping covenant, ay walang flaws, then no place would have been sought for a second. Amen? So kung okay na yung lumang kasunduan ng kautusan, edi sana hindi na niya binigay si Kristo. Wala nang first Christmas. Kung ang tao po, ang sinasabi nila na kaya ka makakapasok sa langit dahil sa iyong mabubuting gawa, nakabase dito sa pagsunod mo sa kautusan, sabi nung verse 7, edi sana hindi na nagbigay ng Pasko ang Diyos sa atin. Edi sana hindi na po isinilang ang Panginoon. Bakit kailangan isilang ng Panginoon? Para maisakatuparan sa krus ng Kalbaryo yung pagbibigay niya ng bagong kasunduan ng biyaya. Now, bakit may fault po itong law-keeping covenant? Wala po sa bahagi ng Diyos. Ang Diyos po pag nangako, tapat siya. Kanino po yung flaw? Nasa tao. Sabi ng Diyos sa kanila if you obey perfectly, I will bless you. Sabi ng mga tao, yes. Bless mo kami based on our goodness. Pag hindi kayo nakasunod, you will be under curse. Yun po ang nangyari. Kaya po may flaws po itong old law-keeping covenant sa bahagi po ng mga tao. And then sabi ng Panginoon, hindi pwedeng ganito, mapapahamak ang tao. And that's why He gave us a final covenant through the finished work of Christ on the cross. Kaya binigay niya sa atin itong bagong kasunduan ng purong biyaya na nangyari doon sa kanyang kamatayan. Pero muli po, walang kamatayan kung walang pagsilang. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa unang Kapaskuhan. Amen and amen. So dito na tayo sa Hebrews 8:13. When God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete. Yung first one referring to the old law-keeping covenant. So pag obsolete na, hindi na po natin ginagamit. Paso na. And whatever is becoming obsolete, out of use, annulled, and growing old is ready to disappear. Tinignan ko pa rin po para maging matibay po itong ating magandang argumento na ito. Ano ba yung obsolete? Tinignan ko sa diksyonaryo para matibay sa atin na pag sinabi ng Biblia na obsolete na, hindi nakagamit-gamit, alamin natin yung sinasabi ng diksyonaryo. Kasi baka sinasabi nyo, puro ka kasi Biblia, Laverne. May dapat naman talaga. Dahil dito po natin binabase ang ating mga pinag-uusapan. Now, let me give you yung meaning ng obsolete sa dictionary. No longer in use or no longer useful. So, ibig sabihin, yung old law-keeping covenant, paso na. Hindi na po siya dapat ginagamit pa. So, kung hindi na ginagamit pa, anong use para ikaw yung pagpasailalim pa doon? Nonsense, mga kapatid. But praise God, may Christmas, may kamatayan, para dito po tayo magpa sa ilalim sa bagong kasunduan ng biyaya established on better promises. Amen and amen. Dito na tayo. Number 6, to be the propitiation for our sins. Tinignan ko yung word na propitiation sa Tagalog. Alam mo yung ibig sabihin ng propitiation sa Tagalog? Ayan, magagaling lang kayo sa English. Pampalubag loob. Inilaan niya ang kanyang bugtong na anak dahil galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Bilang pampalubag loob. So ang Diyos ngayon, lubag na yung loob niya. Tuwang-tuwa na siya because of the perfect work of Christ on the cross. He became sin on the cross. Amen. So binigay niya, kaya pala may unang Pasko, para paglaki ng Panginoon, yun po yung plano ng Diyos, ilagay siya sa krus ng Kalbaryo, maging pampalubag loob sa mga kasalanan ng tao. Wow! Yun po ibig sabihin ng propitiation or atonement. Amen and amen. 1 John 2:2. And He Himself, Jesus po yung He dito, is the propitiation for our sins. And not for ours only, but also for the whole world. Now, ito pong gusto kong itama rin sa maling paniniwala ng maraming mga tao. Sinasabi nila, at marami ako narinig sa mga evangelistic concerts or mga evangelistic events. Mga kapatid, humingi ka ng tawad sa Diyos ngayon. Repent at papatawarin ka ng Diyos. Mali po iyon. It sounds good, but it's not correct. Actually, this is good news. 2,000 years ago, ay talagang mapapapuri kayo sa Panginoon. Available na po ang forgiveness. Noon pa man, nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, inilaan na po niya ang kanyang forgiveness to everyone, for the whole world. Now, kung tayo po'y magre-repent, pag sinabing repent, change of mind,
Metanoia. At tayo po'y magko-confess. Pag sinabing confess, it's saying the same thing to the one you are talking to. Ibig sabihin, halimbawa, kausap mo ang Diyos, sabi ng Diyos, ikaw ay makasalanan. Sa wikang Griego, that's homologio. Nakikiisa ka sa sinasabi ng kausap mo. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay makasalanan. Unbeliever po kayo, ha? Ikaw ay makasalanan. Ano po yung confession dito? Yes, God, I agree with you. That's confession. Kailangan mo ng tagapagligtas. Opo, kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan mo ng aking anak na si Kristo. Opo. Yun po ibig sabihin ng confession. Umaayon ka sa kausap mo. Homologio. Homologio. Now, pag nangyari po ito, doon mo palang mararanasan yung matagal ng kapatawaran na inilagak sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, hindi po kayo papatawarin kapag kayo po yung nag-confess. Matagal na kayong pinatawad. Ang problema lang, hindi mo lang nararanasan yung kapatawaran dahil hindi ka umaayon sa sinasabi ng Diyos. Halimbawa, nagluto si Kuya Albert at marami pong inihanda si Kuya Albert na pagkain today. Available na yung food. Kanina pa man. Bago pa man po kayo dumating, available na po yung food. Luto na. Now, ito po ba ay available na for everyone? Is this exclusive or inclusive for everyone? Inclusive na po tayo. Now, sino po yung mag-i-enjoy ng food? Yung papayag lang na kumain. Yun po yung nagre-repent, nag-change na mind. Oy, mukhang namang masarap ang luto ni Kuya Albert, ah. So, kumain sila. Pero yung hindi po kumakain, even though it's inclusive, hindi po makaka-enjoy ng pagkain. Yun po ibig sabihin din ng forgiveness. Ang forgiveness ng Diyos, noon pa man, binigay na niya. Wow, hindi pa nga tayo humingi ng sorry, binigay na yung forgiveness eh. Eh tayo nga, nagbibigay lang tayo ng forgiveness pag may mga nagsusorry. Di ba? Ay kapatid, Christmas na, pinatawad mo na ba yan? Ayoko nga, hindi naman humingi ng sorry. Ganun ang tao. Di ba? Pero ang Diyos, even though, sabi ng Romans chapter 5 verse 8, hindi pa man tayo humihingi ng sorry sa Panginoon. While yet we were still sinners, Christ died for us. Pinatawad na tayo. So mga kapatid, mamaya po meron tayong opportunity. Kung gusto nyo mag-confess, makiayon sa sinasabi ng Diyos na kailangan mo ng tagapagligtas para maranasan po natin yung forgiveness na inilaan na 2,000 years ago. Para you would enjoy yung life na punong-puno ng buhay at makulay. At lalo higit ma-enjoy natin ang Kapaskuhan. Amen and amen. 2 Corinthians 5:21. For God made Jesus who knew no sin to be sin for us. Si Jesus po sa krus, hindi po siya naging makasalanan. Because He did no sin. Siya po ay naging kasalanan. Marami ako naririnig na naging makasalanan daw si Jesus. No. He became sin at the cross. He knew no sin, He did no sin, and in Him is no sin. Kaya nga po, kinakanta natin yung song na Holy, Holy, Holy. Kahit saan mo tignan ng Panginoon, siya po ay banal. Because He did no sin, He knew no sin, in Him is no sin. But even though, siya po ay nilayo ng Diyos na maging kasalanan sa krus ng Kalbaryo, na kung sino man naman ang palataya sa Kanya, ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo po iyon. For God made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So this is the gift of Christmas. Sa ating po mga mananampalataya, always confess that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. So ngayong Kapaskuhan, ang ganda po, nagsiselebrate tayo na meron tayong maayos na relasyon sa Panginoon. Believing na wala na pong gera sa pagitan nyo at ng Diyos because you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi ba nagbibigay po ng kagalakan yun sa atin? At kung kayo po ay matuwid sa harapan ng Diyos, pinapakinggan po ng Diyos ang inyong mga panalangin. Because the prayer of the righteous person availeth much. Hindi lamang po yung pastor, kasi marami po sa mga simbahan ang may maling kaisipan. Magpa-pray tayo kay pastor. Natutulog si pastor para pakinggan ng Diyos. Hindi po. Kung kayo po'y naniniwalang kayo po'y pinaging matuwid ng Diyos, kahit hindi na po nyo gisingin si pastor, papakinggan ng Diyos ang inyong mga panalangin. Nakakatulog pa na mahimbing si pastor. Pare-pares tayo napapahinga. Di ba? Amen. So this is the beauty of Christmas. Number 7, to bring us grace and truth. Nako, sana makover natin yung 12, no? For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. For the law was given through Moses as servant, but grace and truth came through the Son, Jesus Christ. Now, mas marami pong benefits ang Son kaysa po sa servant. Ang mga servants po sa ating mga tahanan,
may oras lang yan, may panahon. Pinapaalis din po sila. Pero ang Son, mananatili po sa tahanan ng Diyos. Amen? Marami pong benefits ang Son. Halimbawa po sa bahay namin, meron po kaming helper. Makita po ni Mrs. sa kwarto namin yung aming mga anak, si Aves at saka si Arian. Hindi magagalit si Mrs. Mga anak ko yun eh. At okay lang po silang katabi ko sila sa kama. Pero pag nakita ni Mrs. nakahiga si Inday sa kwarto namin, malaking gulo po yun. Hindi pwedeng humiga sa kama namin si Inday. Kasi siya po ay servant. Nakita niyo po yung benepisyo ng mga anak. Mananatili po sila. At kung kayo po may mga Inday sa inyong mga bahay, huwag niyo, mga mister, huwag niyo patutuloyin sa inyong kwarto. Kasi private place yung mag-asawa yun. Nakita niyo po yung limitasyon ng mga servants. Hindi po tayo basta servant lang. Tayo po yung naglilingkod sa Diyos, first things first, tayo po yung mga anak ng Diyos. Yung atin pong pagsisilbi sa Diyos, paglilingkod, ito po ay bunga ng ating pagiging anak. Gaya po yung mga anak namin sa bahay. Sila po yung naglilingkod sa kanilang mga anak, hindi po yun compulsory, but because they believe na mahal po namin sila. Amen. Ganon din po tayo, ba't tayo naglilingkod sa Panginoon, believing na mahal tayo ng Diyos. Amen. Number 8, to give us everlasting life. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. 1 John 3:14, we know that we have passed from death to life. Alam niyo po, pag tinanggap niyo ang Panginoong Hesukristo, at salamat sa Pasko, hindi po nagsisimula ang everlasting life pag kayo po ay lumisan na sa mundong ito. The moment tinanggap po si Jesus, yun na po nagsisimula ng inyong everlasting life. Amen and amen. Isa pang verse, 1 John 5:18. We know that whoever is born of God does not sin. Kasi nga po yung pong bahagi sa atin dito, hindi na nagkakasala yung ating espiritu. But he who has been born of God, or born again, keeps himself, and the wicked one, sino yung wicked one? Satan himself, does not touch him. So if you believe this verse, napaka-powerful po. Buti na lang may Pasko. At buti na lang, dahil sa Pasko na isa katuparan ng kamatayan ng Panginoon, at siya po'y nabuhay na maguli. Because if you believe this verse, hindi po kayo pwedeng kantiin ng kalaban. Why? Because you are born of God. Alimbawa, yung mga anak ko, hindi ko pwedeng hayaan kantiin sila ng kaaway nila. Tatay nila ako eh. Lalo tikit ang Diyos. Pero ito po, makakakilos po ang Diyos pag naniniwala kayo, pero pag hindi kayo naniniwala, may free will po tayo. And that's the beauty of church. Kaya napapakinggan niyo po kunwari, hindi kayo nakapag-church, puro po ang mensahe ng mundo. Hindi natin alam, pwede mangyari, pwede tayong mamatay ng ito, huwag niyo pong sinasabi yon, because death and life are in the power of the tongue. Ang alam natin itong 1 John 5:18. Sinasabi mo, since ako'y anak ng Diyos, hindi ako pwedeng kantiin ng kalaban. Amen? So this coming 2024, believe na hindi kayo pwedeng kantiin ng kalaban. At tayo po ay nasa pag-iingat ng Panginoon. Amen. At ang maganda po dito, isa pa, Christmas, what is it all about? To give us the gift of no condemnation. Church, this Christmas, ito po yung pinakamainam na gift na tanggapin po natin. The gift of no condemnation. Marami pong Christians today hindi nagtatagumpay sa buhay. You know why? Because they are still sin-conscious. Lord, ang dami kong ginawa. Itong nakalipas sa 2023, sin-conscious. Kaya tinatanggap ko po ang inyong pagpaparusa. Meron ako napanood sa YouTube. Mga grupo ng mga mananampalataya, nalungkot ako. Alam niyo prayer nila? Mga pastor po ito. Umpisa pa lang ng prayer, Lord, saktan mo kami. Lord, ano ba naman ito mga kapatirang ito? Bakit nasasaktan ng Panginoon? Wala po sa bokabularyo ng Diyos ang manakit. Ang gumagawa po ng kalaban ng Diyos. Si Jesus po na parito to give us life and life more abundantly. Ang gumagawa po ng pananakit, si Satanas. Pag sinabi niyo po yun, you are inviting Satan to harm you. So today, mga kapatid, marami pong Christians ang di nagtatagumpay sa buhay. It's because they are still sin-conscious. So today, ano man pong alam niyo maraming regalo, but ito pong pinakamagandang regalo, receive the gift of no condemnation. Tanggapin po natin yun. Wala na pong condemnation. Why? Because Jesus was born in Bethlehem, Ephrata, at naisa katuparan ng kanyang kamatayan at tayo po'y nabuhay na kasama ni Kristo. So ano man po yung mga nakalipas nating kasalanan, lahat po yun na ilagay na sa katawan ng Panginoon. Already judged, punished, and condemned. Kaya po tayo today, huwag niyo na po hayaan, i-punish kayo ng mga wrong thoughts ng kalaban. Receive the gift of no condemnation.
Because Jesus, 2,000 years ago, was condemned, punished, and judged at the cross. So sabi ni Jesus, it is finished. Wala na po, said na ang hatol. Wala na nakalaan para sa inyo. Is this good news? Amen. John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world. God is not in the business of condemnation, but reconciliation and salvation. But that the world through Him might be saved. Ito po ang bokabularyo ng Diyos. Hindi siya naparito. Hindi niya binigay ang kanyang bugtong na anak para kondenahin kayo, but to love you. So consent yourself to be loved by God. Wag na po yung wala na yung condemnation. Receive the gift of no condemnation. Romans 8 verse 1, there is therefore now. Yung is pa lang dito, present tense na eh. Yung now, present tense pa rin. Now, no condemnation for those who are in Christ Jesus. No guilty verdict, no punishment. According to Amplified Version. So para po mas maganda makulay ang ating Pasko, tanggapin natin mula sa Diyos. Hindi kanya kinokondena. Alam mo kung sino nangongondena sa'yo? Dahil meron kayong wrong belief? Si Satanas. Ngayon, kailan po nagkakaroon ng kapangyarihan si Satanas? Since he is the father of lies. Kapag pinapaniwalaan mo yung kanyang kasinungalingan. Oh, hindi ka karapat dapat pagpalain ng Diyos dahil dito sa mga ginawa mo. No, sabi mo, Jesus was condemned at the cross, punished, and judged so that hindi na ako makondena. And there's therefore now no condemnation for those. Sino yung those dito? Tayo. We're in Christ Jesus. Are you in Christ Jesus? Yes. So, receive the gift of no condemnation. Amen and amen. John 5:24, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life. Tayo po ito. And shall not come into judgment. Church, wala na pong judgment para sa atin. But has passed from death into life. Amen. Kaya po pag nag-celebrate tayo ng Christmas, Lord, thank you, wala nang judgment for me. Wala nang hatol. Talagang puro kagalakan. Kaya po dito sa church, wala rin condemnation. Kung sa Diyos nga, walang condemnation, tayo pa kaya. Nonsense. Pag mangongondena po tayo, hindi po. Wala pong condemnation. Kaya masarap ang samahan natin bilang mga mananampalataya. At hindi rin tayo nangongondena ng mga tao sa labas ng church. Because we will invite them. Lalo tigit pagpasok ng 2024. Because we will tell them, kapatid, wala po sa business ang condemnation ng Diyos. But He is in the ministry of reconciliation and salvation. Amen. Number 10. Ako, 3 na lang. Jesus made the Holy Spirit available to us. Praise God. Dahil siya nga po isinilang, buti na lang, may unang Pasko, namatay sa krus ng Kalbaryo, and then after 3 days, He was resurrected, at ibinigay niya po sa atin yung banal na Espiritu. And that Holy Spirit, indwelling our born-again spirit, will stay with us for how long? Forever. In the old law-keeping covenant, ang Holy Spirit po nung araw, it was just on them, pag may pinapagawa ang Panginoon. Pero kapag sila po ay nagkasala, at kunwari tapos na po yung assignment ng Diyos sa kanila, umaalis ang Holy Spirit. But sa atin, praise God for first Christmas. Nung ibinigay po ng Panginoon ang banal na Espiritu, siya po ay mananatili sa ating born-again spirit forever. And mga kapatid, can I ask you a favor? Para hindi po tayo nagkakamali sa buhay, i-maximize natin ang Holy Spirit. Huwag po kayo mangunguna sa mga decision-making. Maximize the Holy Spirit. Ito po ang papel niya sa buhay para sa atin. I-maximize po natin siya. Sabi ni Jesus in John 16:17, nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper or the Holy Spirit will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. Now, bakit po niya isinend sa atin? But the Holy Spirit, sabi ng John 14:26, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Take note, all things. May problema ba kayo sa love life? All things. E di, konsultahin niyo ba ng Espiritu? Hindi parang nakakita lang kayo ng pogi. Sabi ko kay Mrs. noon, ano ba talaga? Ba't mo ako sinagot? Nakatingin ka lang ba lagi sa mukha? Hindi, tinanong daw niya Holy Spirit. Di ba? So, all things. May problema ba kayo sa eskwela? Part ba yun ng all things? Yes. Maximize the Holy Spirit. May problema ako sa work ko eh. Ask the Holy Spirit. May problema ako sa aking pakikipagrelasyon, sa aking pamilya. You ask the Holy Spirit. Maximize the Holy Spirit. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Praise God. So ngayong 2024, praise God for first Christmas, merong tayong dapat i-maximize. Marami mga pagkakataon siguro na
yung consequences sa ating mga wrong decisions, nararanasan natin, it's because baka hindi po kayo kumonsulta sa banal na spirito. Pero po kami ginawa kahapon ni Mrs. Hindi kami sure, pero ito po'y karampatan para kay Mrs. Hindi ko na mabanggit kung ano po iyon. We prayed early in the morning. Aga kami nagising. Panginoon, sabi namin, kung kalooban niyo po, aalis kami. Kung hindi, kayo po ang manguna sa amin. It's a spirit-led activity. Naramdaman po namin, walang kasiguruhan. Pero karampatan po ito at marapat para kay Mrs. Umalis kami. Sabi ko, Lord, hindi kami uuwi na bigo. Totoo, hindi kami umuwing bigo. It's a spirit-led activity. Amen. Amen. Hindi namin pinangunahan na hindi kami nag-pray. Before you go out of your houses, pray. Mag-pray kayong mag-asawa. You maximize the Holy Spirit. Sinasabi din po namin ito sa mga anak namin. Anak, ako lang, limitado yung aking decision-making. Sinasabi ko kila Aves, kay Arian, you ask the Holy Spirit. Maximize the Holy Spirit because He will teach you all things and bring to your remembrance lahat ng mga pinag-usapan natin dito sa church. Amen. Hindi po mahalaga ang sinasabi ni Pastor. Ang pinakamahalaga ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. So meron na tayong blessing na meron na tayong pwedeng pagtanungan. Hindi na kayo pwedeng pumunta, okay din po magtanong-tanong, ano? Pero pinakamainang, first things first, you ask the Holy Spirit. Paano kikilos ang Holy Spirit? Paano ko malalaman? It's in the presence of the absence of peace. Pag meron kayong gagawin na hindi po kayo peaceful, by the way, ang default mode po naman na ng palataya, peaceful. Pero kung meron kayong gagawin na merong scratchy feeling, I suggest wag nyo na ituloy. Halimbawa, may bibilang kayong property, you ask the Holy Spirit, Lord, bibiling ko ba itong sandok na ito? At nararamdaman mo, parang mabigat sa loob mo, wag mo nang bilhin. Alam mo, minsan natatawa tayo, no? Pero to be honest, no, even po yung mga small details ng buhay namin, we pray about it. Lord, kailangan ba namin gawin ito? Kailangan ba? You have to ask the Holy Spirit. Maximize the Holy Spirit because He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you, sinabi ni Jesus. Amen! So meron tayong pwedeng malapitan. Siya po ang perfect counsel na pwede nating pagtanungan. The Holy Spirit. Ephesians 1:13-14. Silyado po tayo ng banal na Espiritu. Ito po yung sinasabi ng mga talatang ito. Dito na tayo. Number 11. To be an heir of the blessings of Abraham. Naparito po ang Panginoon para tayo po maging tagapagmana ng mga pagpapala ni Abraham. Amen! Woo! Si Abraham, mayaman po siya sa lahat ng bagay. Pero po ang kayamanan natin, hindi lamang po pera, ha? Mayaman sa kaibigan, mayaman sa relationship, mayaman sa lahat ng bagay. At tayo po magiging pagpapala, gaya po ni Abraham. Di ba? Sabi nga po ng isang talata sa Biblia, at nilagay ko po ito sa kanta, kung ating bibilangin, mga pagpapala niya. Paano nga yung song? Kung ating bibilangin, mga pagpapala, ay iisa-isahin. Kukulangin ang dami ng bituin at buhangin. Ganon din po ang pagpapala ni Abraham. Yun po ang mararanasan ninyo sa inyong mga buhay. Amen? Especially, paparating na po ito ngayong 2024. Galatians 3:29, and if you are Christ, kayo po ba ay in Christ Jesus? Church, amen! Then you are Abraham's seed. Kaya po yung sinasabi ng ibang mga churches, yung Jeremiah 29 verse 11, it's just for the Jewish people. Now, I beg to differ. If that is true, pasok pa rin tayo mga Gentiles. Alam niyo kung bakit? Kasi we are Abraham's seed. Because we are in Christ Jesus. At tagapagmana and heirs according to the promise. So yung Jeremiah 29:11, kung ito po'y para sa mga Jewish people lang, sila lang mapapagpala. But the good news is, since we are Abraham's seed and we are in Christ, sapul po tayo nun. All the blessings of Abraham. Amen. And heirs according to the promise. Amen. So mga kapatid, pag may mga blessing, angkinin po natin ito, huwag kayong matakot. Na sinasabi ng ibang mga relihiyon, sinasabi nila na, hindi, ang Kristiyano dapat naghihirap. Sila na lang. Tayo, hindi. Nakikiayon tayo sa looban ng Panginoon. Number 12, to be a kinsman, redeemer, man's only savior. Pag sinabing kinsman, ito ay manunubos na kamag-anak na lalaki. Jesus became our kinsman redeemer. Yung pong kamag-anak, sa old law-keeping covenant, para ikaw ay tubusin sa iyong mga utang, kailangan kamag-anak mo yun. Kamag-anak mo, may kakayahan, may pera, at willing na tulungan ka. Yun po ibig sabihin ng kinsman. FYI.
Now, bakit po kailangan po magkaroon ng unang Pasko? Pag sinabing kinsman, kauri mo, kamag-anak mo. Si Jesus, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siya pwedeng mamatay kung siya po ay nanatili lang na Diyos, dahil hindi po pwede mamatay ang Diyos. Hinayaan po ng Diyos na siya po yung nagkatawang tao para maging kauri natin. Kaya po siya isinilang sa mundo. At para maging kinsman natin, kauri nating manunubo, siya po ibig sabihin ng kinsman, redeemer, doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay nagpakatao para abutin tayo mga tao sa mundo. Jesus, as the Son of God, became the Son of Man so that we might become the sons of God. Amen? Galing, ano? Para ito po ibig sabihin nun. Para tayo po ay para ang Diyos po, nagkatawang tao, maging kauri natin. At para siya rin po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. At makalipas sa 3 araw, siya po ay muling nabuhay. Amen and amen. John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Matthew 1:21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Then the angel said to them, Luke chapter 2, verse 10 until 11, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Amen. John 1:29, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So minarapat po ng Diyos na siya po yung magkatawang tao para maging kauri natin. Kasi kung mananatili po lamang siyang Diyos at hindi po siya nagkatawang tao, hindi po siya maaring mamatay sa krus. Yun po ibig sabihin ng kinsman, kamag-anak, redeemer, manunubos. So Jesus became our kinsman, redeemer, our only Savior. Amen. So dito na tayo, matatapos na tayo. Let's go back to our question. Ano-ano mga dahilan? So binigay ko po sa inyo yung 12 dahilan na ito kung bakit kinailangan pang isilang na ating Panginoon, ang ating Mesias, at ano po ang kaugnayan niya sa Christmas. So, isa-isahin po natin, ha? Christmas, what is it all about? To fulfill God's promise, to redeem us from the curse of the law, to redeem us who were under the law, to fulfill the law of Moses that we could never fulfill, to be a mediator of a better covenant, and that is the new covenant of free grace, to be the propitiation for our sins, to bring us grace and truth, to give us everlasting life, to give us the gift of no condemnation. Jesus made the Holy Spirit available to us, to be an heir of the blessings of Abraham, and to be a kinsman redeemer. Amen. So what is our solution as we end? Jesus, church, i-remind po natin ating mga sarili. Ito po ang katotohanan. Did not come into our world to make bad people good. Ito po ang paniniwala ng maraming tao na mali. But He came to make dead people live and enjoy His life to its fullness. Kasi po ang mga tao, pag wala po silang relasyon sa Panginoon, because of Adam's sin, minana po ng bawat tao ang kasalanan. At yung kasalanan yon ang naging sanhi para ang kanila pong mga espiritu ay mamatay. At kapag ang tao po'y patay ang espiritu, gumagawa po siya ng masama. Hindi po yan pwedeng gumawa ng mabuti. Gagawa po yan ng mabuti pero babalik pa rin sa masama. So hindi po naparito ang Panginoon para gawing mabuti ang mga masasamang tao. Hindi po. Naparito siya, ang paka niya buti na lang. Merong unang Pasko. Para bigyan po ng buhay yung mga patay na espiritu ng mga taong minana yung kasalanan ni Adan. At kapag minana po natin, kapag atin pong tinanggap itong espiritu ng Diyos at tayo po'y nabuhay na maguli, ito pong espiritu na meron sa atin, ang banal na espiritu ng Diyos, ang maghahatid sa atin sa paggawa ng kabutihan. Amen. So once again, Jesus did not come into our world to make bad people good, but He came to make dead people live and enjoy, hindi lamang po kayo basta binuhay ng Diyos, and enjoy His life to its fullness. Because He has given us His Zoe life, yung Zoe life. Tingnan po natin, John 10 verse 10b. I came, sabi ni Jesus, that they may have life and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. So ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Praise God. He wants you to enjoy His life. Now, tingnan niyo po yung word dito na life.
Ang buhay po ng tao, sa wikang, this is Greek, no? Yung pong buhay ng mga unbelievers, nabubuhay pa naman ako kahit wala akong relasyon sa Panginoon. Ang tawag lang po doon ay bios life. That's bios life, natural life. Marami pong tao sa ngayon, walang relasyon sa Panginoon, nakikita nyo naglalakad, buhay. Pero deep inside, mga zombie po sila. Bakit sila zombie? Kasi wala pa po yung Zoe life ng Diyos. Nararanasan lang nila yung natural life, which is the bios. But once you believe on Christ and receive His life, the Zoe life, yung Zoe, it's the God kind of life. Yung Zoe po, ito po yung buhay ng Diyos. Kung ang Diyos po hindi nade-depress, ito po yung mararanasan po natin. Zoe, God kind of life, a life that is real and genuine, a life active and vigorous, a life that comes directly from God. Ito po yung gusto ng Diyos na maranasan natin and have it in abundance to the full till it overflows. At nakikita po ng tao itong overflowing life pag sumusobra. At ito po yung buhay na meron tayo. And we praise God for Christmas. Buti na lang may Pasko. So lahat po ng ito, kapag ating nauunawaan, ito po ang naisin ng Diyos para sa inyo. Hindi po niya kalooban na kayo po'y malungkot. Ibang pagpasko, nandun kayo, nalulungkot kayo. Kaya kayo nalulungkot, masyado kayong babad sa Facebook. Tinitingnan yung pagkain ng ibang tao ko, wala akong pagkain. Nakakalungkot ang Facebook Come to church. Dito po tayo mag-enjoy. Dahil dito, alam nyo sa Facebook, pag lagi kayong babad sa Facebook, makikita mo yung mga bagay na wala ka. Pero kapag babad po kayo sa salita ng Panginoon, nakikita mo yung mga bagay na meron ka na. Wow! When you have Jesus in you, you've got it all. Daig mo pa ang SM. Amen? Church, papurihan po natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Habang tinatawag po natin yung praise and worship, gusto kong invite po ang ating mga kaibigan online. Or dito po sa church, no? Kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoon, hindi ko na po kayo papatayuin sa pulpito. Kung nararanasan mo yung buhay na parang, bakit gano'n? Parang paulit-ulit na lang, hindi ako nagbabago, ang pangit na ugali ko. Naparito naman si Kristo. Kasi nga akala natin, naparito siya para gawin kang mabuti. Hindi ka magiging mabuti talaga. Naparito siya para tanggalin yung namana mong kasalanan kay Adan at bigyan ka ng bagong buhay. At ito po ang nais ko pong i-offer po sa inyo ngayon. And God is offering you this gift today. It's Jesus Himself. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Yung saved po dito, it means yung banal na Espiritu ng Diyos ang magbibigay ng buhay sa inyong patay na Espiritu. At kapag ito po ay nangyari, susunod na po yung paggawa ninyo ng mabuti. Produkto po iyon, bunga iyon. Amen? So I would like to invite you to pray this prayer with me. Kaibigan, sabihin niyo po itong panalangin kung buksan po ninyo inyong mga bibig. O Diyos, kinikilala ko aking sarili, walang kakayahan para iligtas ito mula sa kapahamakan. Kaya naman, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala ako na sa iyong mga pagdurusa at kamatayan, pinawi ng lahat ang aking mga kasalanan. Maraming salamat, O Diyos, dahil Ikaw ay akin ng Ama simula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat din po sa iyong kaloob na kaligtasan at ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo tayo, church. Tayo po ay umawit at sabahan natin si Kuya Albert. Tayo po ay kanya papangunahan. Sama-sama po tayo magpuri. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name. We'll praise. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Cry. We give you all the glory, Lord. We'll give you all the glory. We give
ngayon po malinaw sa atin, why do we give all the glory to Jesus? 12 lamang po yung binigay ko sa inyong reasons. And I believe, konti po yun. Napakaraming reasons kung bakit marapat po natin siyang papurihan. Ang daming ginawa ng Diyos sa atin. Kung bakit merong unang Pasko. Isinakatuparan po niya. Walang Pasko, wala pong Kalbaryo, at wala pong pagkabuhay na maguli. Pero salamat dahil merong unang Pasko. At dahil may unang Pasko, nagkaroon po ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, tinubos niya ang lahat ng mga kasalanan ng tao. At nai-enjoy po ito ng mga taong sumasang-ayon sa Kanya. At hindi po natapos doon. Siya po ay nabuhay na maguli para tayo po ay muling balikan dito sa mundong ito. Amen? So church, alam ko na pagpala po kayo sa ating mga napag-usapan. Dalayan ko po na manatili po ito sa ating isipan. Patuloy po nating ibalik ang kapurihan sa Diyos. At dalayan ko rin na mararanasan at makikita ng mga tao sa paligid ninyo ang mga biyayang ito at ang sasambitin natin bilang tugon sa kanila. Sa kanilang mga nagtatakang mga isipan, biyaya eh. Biyaya po talaga kung bakit tayo nabubuhay. So I would like to invite you to pray with me. Buksan po ninyo yung mga labi. For the past 11 months, ano yung mga gusto nyo ipagpasalamat sa Diyos? Sambitin natin sa Panginoon. O Diyos, maraming salamat po dahil hindi po kakayanin ang aming oras para sambitin ang lahat ng aming mga papuri at pagpapasalamat. Kaya naman sa mga oras pong ito, salamat o Diyos dahil nariyan ka para dinggin, Panginoon, ang aming mga panalangin. At maraming salamat po sa unang Pasko na nilaan mo para sa amin, na kung saan inilaan mo ang iyong buktong na anak na si Kristo para magdusa at mamatay alang-alang sa aming mga kasalanan. At dahil kami nga po'y nanampalataya kay Kristo at sa kanyang mga ginawa sa krus ng Kalbaryo, itinuturing mo na po kaming matuwid sa iyong harapan. At salamat, Panginoon, dahil dito nagiging makulay ang aming Pasko. Nagiging makulay, Panginoon, ang aming pagsipat sa aming selebrasyon na dapat nakatuon sa aming Panginoon. Salamat po sa mga kapatid namin na nabuksan ang isipan sa mga katotohanan ito. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mong pag-ibayuhin at pagyamanin sa aming mga damdamin at sa aming kaluluwa, sa aming isipan, ang mga kapahayagan ng mga katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa umaga po ito. At sa aming pagharap, Panginoon, sa nalalapit na pagpapalitang taon, ngayong 2024, bagaman hindi po namin alam ang mga mangyayari sa inaharap, pero alam namin, Panginoon, na sadyang tagumpay ang aming kakaharapin. Dahil kasama ka namin at hindi mo kami iiwanan, Panginoon, sa lahat ng panahon. Salamat po, O Diyos. Kaya marapat kang luwalhatiin. Ibigay sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagpapasalamat. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Church, thank you so much for joining us. See you next Sunday. Merry Christmas! Yay! Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind, you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.